Punto diretso. Puntahan muna natin ang PR head ng Manila Electric Company ng Meralco, si Miss Claire Feliciano. Magandang umaga po, Ma'am Claire. Diyos sa lahat po ng nakasubaybay sa atin ngayong araw. Good morning, ma'am. Ayan, sa DZME muna tayo ha. Mamaya D8TV naman. Ma'am Claire, magkano po yata ang itataas sa halaga ng kuryente ngayong Pebrero? Opo, Sir George, no, salamat po dito sa oportunidad na makapagpaliwanag dun sa naging paggalaw sa singil natin sa kuryente ngayong pong buwan ng Pebrero. So kung matatandaan niyo po, nagkaroon tayo ng dalawang magkasunod na bawas singil nitong Disyembre at Enero, and for this month naman po, meron po tayong pataas na paggalaw na 22 centavos kada kilowatt hour. So para sa isang typical na household na may 200 kilowatt hours na konsumo, makikita nila ang dagdag na 45 pesos po sa kanilang pangkabuo, sa kanilang bill na matatanggap ngayong buwan. Bakit po magtataas ngayong Pebrero, Ma'am Claire? Opo, sir, ang main driver nitong taas singil natin ay yung transmission charge o yung sinisingil po ng National Grid Corporation of the Philippines sa Meralco. So medyo malaki po, no, nasa 19 centavos kada kilowatt hour kasi yung naging dagdag sa singil ng NGCP. And bukod pa dyan, may inaprubahan din pong bagong rate, no, para sa universal charge for missionary electrification. Yan naman po yung UCMA o universal charge na sinisingil sa lahat ng customers sa buong bansa na konektado sa grid. So that's another 8 centavos kada kilowatt hour. Subsequently, tumaas din ang ibang singil kagaya ng buwis. Pero itong pagtaas naman, Sir George, no, itong pagtaas sa mga bill components na ito, kahit papaano napagaan yan ng 10 centavos kada kilowatt hour naman na bawas sa generation charge. Kaya medyo lumiit po yung nakita natin kabuuang dagdag singil para ngayong Pebrero. So, hindi naman ganun na kalaki ang epekto nito. Sa distribution rate po ng Meralco, nagtaas din po ba o mananatili ito? Opo. Sa distribution rate po ng Meralco hanggang ngayon wala pa rin pong paggalaw yan. No? Alam naman natin, buwan-buwan ang pinaka-major factor na binabantayan natin na itong generation, transmission at yung other charges kung halimbawa merong movement sa mga universal charge o kaya sa mga subsidies po. No? Pero sa ngayon wala pa po tayong paggalaw sa distribution charge o yung charge na sa Meralco mismo na pupunta. Ma'am Claire, every Monday pinopromote namin dito yung Terra Solar eh. Nagagamit na ba natin 'yon? Nagagamit na ba natin itong isa sa mga malaking solar providers ng Meralco? Opo, sa ngayon, sir, ongoing itong development ng Terra Solar. Ito po ay ginagawa pinangungunahan ng subsidiary ng Meralco, no, yung Meralco Power Gen Corporation. Ongoing po, and this year po inaasahan po natin na unti-unti na yung mag-i-inject ng karagdagang supply sa Luzon grid. Gaano na po kalaki ang porsyento na ginagamit ng Meralco from the renewable energy kumpara dun sa mga traditional energy? Sa ngayon po, in terms of our sales mix, mas marami pa rin po yung mga conventional nating sources of energy. But again, committed naman po ang Meralco, no, na lakihan pa yung sinosource natin na supply mula sa renewable energy. In fact, meron po tayong isasagawang bidding sa paparating na ngayong buwan na to para sa karagdagan na namang 200 megawatt supply in compliance naman dun sa tinatawag natin na renewable portfolio standards. Kung saan itong renewable portfolio standards, sir, no, isa yung policy ng government kung saan ang mga distributors kagaya ng Meralco ay required to source a portion of our supply from renewable energy. So tuloy-tuloy lang po yung efforts natin to source supply. Ang commitment kasi ng Meralco, no, nasa 1,500 megawatts ang inaasahan nating isosource mula sa renewable energy. Very well said, Ma'am Claire. May tanong lang dito, piniyam lang eh. Nakaka-apekto daw po ba yung malamig na panahon ngayon sa pagbili ng kuryente ng Meralco at paggamit ng taong bayan? Opo, sir, actually, syempre, ang malamig na panahon, ang tinatamaan niyan ay yung ating konsumo. So, historically, kapag mga buwan na Burr months yan, hanggang mga bandang yan, ito hanggang mga February, usually po, itong mga ganitong buwan ay
low consumption pa. So compared to the other months, halimbawa kapag summer months naman, kung Mm. kailan sumisipa ang ating konsumo. And alam naman natin sir, yung historical ano natin sa consumption, no? Talagang kapag dating ng summer, tumataas ang demand. And alam naman natin, pag mataas ang demand, meron din mga factors na nakakaapekto sa ating rates. And on top of that, syempre yung buwan na nating bayarin sa kuryente, yung multiplier po niyan, ay kung ano yung actual nating konsumo. So kung halimbawa ang konsumo natin ngayong buwan na itong previous month dahil postpaid tayo, no. So kung halimbawa itong bill natin na February, ang basis po niyan yung naging konsumo natin ng January. So kung ano man yung naging konsumo natin ng January, ay magiging multiplier yan dun sa babayaran natin ngayong buwan ng February. So dahil relatively lower consumption pa tayo kapag ganitong months, inaasahan natin na itong dagdag singil po natin ay kahit papaano magiging manageable naman. Yun, very well said. Ako. Maraming salamat po sa oras mo ngayong umaga, Ma'am Claire, at ingat po kayo palagi. Maraming salamat din po sa oportunidad na ito, Sir George, at magandang umaga po. Good morning po. Si Miss Claire Feliciano po, ang PR Head ng Manila Electric Company o ng Meralco, nagatid sa ating oras. Alas 6:43 na ng umaga. Oras na ito, tid muna sa atin ang PAGCOR. Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gambling sa bansa at protect